nagpa-admit ko sa Perpetual 1 week dito gi go ang mga MRI, mga lab test tanan, then it was stage 4 bone cancer. Dito po na ako na-meet si Kent. So, nag-demo siya dito sa gym kung asa ko nga nag-workout. Then, na-amaze ko nga, huy, one-legged. Pag first, wala siya ko kabantay nga, usara ang iyahang tiil. Ganahan ko nga kanang ma-expose mi maayo ba mga PWD nga dili hindrance gani ang kanang imong disability to achieve something gani. Mayong adlaw mga ka-wellness, I'm Mara, your host, and welcome to Bida Talks. In this episode, we're diving into a powerful conversation around adaptive fitness because every body deserves to move and every ability deserves to be celebrated. Joining us are two incredible, inclusive wellness advocates. Please help me welcome Kent Mandawi Tumangan and Ana Shiva Arnejo. Hi guys! How are you? Very relationship goals kayo ni Center Napita guys. Maikog sa ko. How are you guys? We're doing good. Happy. Happier kayo kung prim and proper kasi sila. Taon-taon, ato na silang pakataon kay marag stiff pa sila. Let's ask them a few questions. But before we actually talk, you mentioned you guys are actually traveling to Boracay today. Yes. Sana all, what are you going on vacation or is this for a competition you're doing? It's for the Love Boracay International Dragon Boat Festival. So our team is going to be participating in the race. So we're also going to participate as part of the team. Amazing. All the best. All the best. And basically, that's just a snippet of what your life looks like together. For those of you who may not know, these two are paddlers, dragon boat paddlers and runners as well. And of course, there's a reason why you both are here with us today. And we really want to know more about your story. Kent here, you have had a very challenging, maybe, childhood. We'd like to start up with you. You are a multi-awarded obstacle course racing para-athlete. You're a dragon boat paddler. You're a runner. But then you were also diagnosed with bone cancer at an early age of 19. Tell us how this came to be and what that experience was like. So it was started with a basketball injury. Nag-play ko og kanang inter-barangay competition and I was represented our barangays. So kalit kay siya nga panghitabo. I was like running, then hinay ra siya nga run, but it was pass break, wala ko kabantay nga na, then una sa ko then na block niya akong tiil, din na tukod akong knee. So after ato kay anang ni-sit down ko sa bench and di na ko kanang kaya gani ang kasakit niya, I thought nga kanang normal ra siya nga injury. So after ato nga injury kay wala na ako ka-play, niuli ko sa mua, then akong gipa hilot sa akong mama and auntie ato nga time ilarang gi haplasan, then pag morning ato kay nawala ay sakit. Then that time kay nag-school ko college. I remember first year college ko, nag-school ko sa informatics sa Mandawi. So mao to nag-school ko, it was like mga pilarak siya ka months kay 3 months ko ga school ni na siya something nga tubo nga bukol sa akong knee. Then mao to amo siyang gipa-check up kay kanang dili man ako siya ma-bend og tarong good, then sakit siya ilakaw. So pagpa-check up na mo nangadto mi og kuan, konsolasyon ba to nga hospital, then the doctor find out nga it was cancerous daw. So wala may ga-expect ato, then na-shock mi tanan. So mao to after na mo pa check up sa konsolasyon kay wala jud gapon mi ka tuo. So amo ra siyang gipahilot, nag-go ra mi ka na binisaya or something nga kuan. So sa sige pud na mo pahilot kay mas ni worse siya, mas nihubag siya maayo. Then dinanon ko kalakaw. So mo to nag-bed rest ko for 6 months. So pagpa-check up na mo sa
nagpa-admit ko sa perpetual 1 week didto gi go ang mga MRI, mga lab test tanan, then it was stage 4 bone cancer. So pag ingon sa perpetual nga need nila ikat akong leg kay dili ko musugot kay kanang teenager pa ko ato nga time ba, so nigawas mi sa perpetual din uli ko di sige ako kanang take og mga tambal, mga pain reliever. So time goes by kay murag nagkagrabe na jud siya, skin and bone na lang ko ato nga time. Then I thought gani nga murag didto na lang ko kutob kay kanang weak na kaayo ko, then kanang una ko gana mo eat, di na sa ko katug og tarong kay every night sige siya mag pain ba. So naka-decide ko nga nang murag no choice na jud ko ba nga amo ang nagsigig encourage akong family nga ipa-cut na lang daw instead nga magsige ko agwanta. So mo to naka-decide me and kanang nagpa-admit ko sa Vicente Soto for 1 month. So it was struggle gihapon kay first day nako sa Vicente Soto kay dugay kayo ko na assist or na kuan ba kay tungod sa kadaghag mga patient. Then disag ko kalimot nga when napa ko sa ER kay wala pa ko sa ward, nakagitaparan ko kanang mga patay na ba kanang gikan sa kanang morgue tapan ako kay kato nga time kay grabe ako hila kay ganahan na kay ko magawa sa hospital kay dili na ko kagwanta ba. Then sige lang jud agwanta akong pamilya nako until nga nakasud ko sa ward. So dito start na akong kuan kanang gi-schedulean ko operation kay may kaila akong tita dito nga ortho. So mao to scheduled na ko sa operation kay September kuanto din nakalimot ko sa exact date. So mao to after surgery kay kanang murag nindot kay siya sa paminaw kay wala na koy pain nga giagwanta. Then I thought nga namatay na ko kay paggaman sa 6 AM ko gikuha sa akong ward, din nakamat na ko 6 PM sa gabi. Then ang nakita na ko kay all white na tanan sa room ba kay wala pa ko gibalik sa ward. So mo to after surgery kay kanang nag-struggle gyapon ko sa hospital kay kanang as in week jud kay ako lawas, wala jud siya kusog. Then mo to na-discharge ko sa hospital. Wala gyapon ko kasabot sa akong gibati kay ang transition niya ba kay kalit-kalit kayo with 2 legs niya, 1 leg na lang. Na mo to dito ko nag-start recovering sa balay. Then wag gyapon ko kadawat nga na-amputee ko. I was so depressed for how many years kay naabot na ko sa suicidal nga kuan ba kay kanang kuan lang kanang ang akong hunahon na ato kay kanang wala na koy mabuhat, then kanang palamunin na lang gani sa balay. So mo to I was start drinking or kanang using mga kuan kay I was hopeless that time. Kanang murag akong feel maka-question jud ko ato ni God nga nganong sa kadaghan nganong ako man nga wala man koy gibuhat and kuan ra man ta ko. So after those kanang down times murag naka-realize sa pud gani ko nga kanang murag God given me a second life, so dapat ako ni siyang i-continue with my 1 leg. So mo to nag-pray ko adto kog Santo Niño na Lord kanang mao naman jud ni mong gihatag sa ako and tabangi ko nga kung mo-continue ani nga life kay balag bisag unsa ka struggle Lord akong kayanon. So mao to nga naka-realize ko nga dili ko pwede sa hangtod nga ngani nangita ko guwe nga unsaon ako pag kanang lingaw gani akong self or para ma-divert na ko akong unahon dili ko magsige unahon na nga PWD ko or akong gi-think nga mobalik akong school or apil kog sports kay nag-start mo kog sports pod.
So nangita og sports nga kanang maka-appeal gani ang PWD. So try ko ganang wheelchair basketball, sitting volleyball. But sa Dragon Boat jud ko na ako kay ang nakaganahan sa daw sa Dragon Boat kaya ako mga kauban kay PWD spud. Then dito pug ko na inspired sa ilaha kay tungod kanang sige ko reklamo ato nga amputee ko then nakita po na ko nga napad jay mas naglisod sa ako like kanang mga polio, mga deaf, ug kanang mga blind nya nakating ko nga nakaya ganin nila how much more nga ako nga napakoy one leg. So mo to at first kay recreational ra gyud akong plan ato nga pag-join kay ganahan ra ko nga maka kanang social kuan ba. Then ang nakanindot pud kay na sila kanang mga amputee pud nga mas na-experience na ko on how to deal with the problems like mag-ask ko nila nga giunsa ninyo pag kanang overcome kani nga problem nag-struggle man ko ani nya mo to murag sila po'y naghatag na ko mga ideas unsaon to. So dito ko nag-start jud kay kabiring until na competitive ko ato nga team ang kanindot mangod sa Dragon Boat kay dili sila ka determine if you are a PWD or not kay ka-race kay mag-seater man mo tanan. Then mo to first race na ko kay grabe kayo ato kalipay kay we beat the Evil team diri sa Cebu. Then mo to murag na ganahan jud kog maayo so ni train ko maayo ni join ko nila. Then nindot pud kayo kay grabe kay ilang disiplina. Dito dyan ako na-adapt ang ilang kanang pag matawag sa iyo like 4 AM nya dili ko morning person ba nya mo to pag first kay struggle kay pag matag sa iyo. Then kato nga time kay di pa ako kay bawo mag-commute kay it was my first kanang mag-commute nga amputee ko. So bato tudloan ra pud ko nila until nga na independent ko on myself. So mo to murag kanang nakuha na pud akong pamilya nako gisagdaan na pud ko nila kung unsa akong gipangbuhat ni support na pud sila. Yes. So mo to dito nag-start akong journey as kanang amputee nga para athlete nga. Amazing kay diri si Kent no kay karon maminaw ko nimo kanang makahatag na kag jokes kayo na kag ay gitaparan kog patay abi na kog namatay na ko pero kay come to think of it years ago katong nahitabo pa na nimo di ko ka imagine unsa kay gihunahon na unsa pay emotions not just sa imong but sa imong family the people who care about you and swerte kay mi nga nakapaminaw mi sa imong story today. Salamat kay sa pag-share kan and it's nice to know nga imong second life as you said ang gihatag sa Ginoo kay imong gigamit for wellness and also to embrace what you have and share it with others. Thank you, Kaya. Of course, syempre yung special someone sa diri-diri sa nato pinakalimutan. Kaya of course, dahil man sa nang you were able to do it on your own, dahil sa nang natay support. Yes. Support our relationship goals there, Dapita. But of course, Shiva, you have also been a dragon boat paddler and a runner as well. How did this start for you? Started 2 years ago, 2023. So, before I was completely unhealthy. I was an unhealthy type of person. So, dako og weight, ing ana. And then, kuan ra ko, work, laag, and wala jud ko'y fitness regime, wala jud anything. And then, nag-start siya pag 2023, gi-invite ko og colleague sa isa ka gym sa where I work. So dito nag-start nga naganahan ko nga kanang mag-workout, naganahan ko nga mag-exercise kay kanang very friendly and very welcoming pod ang community adto nga time. And then hala ma-inspire pod ko nga kanang kato siya kay naka-remember gyud ko before mi nag-meet kay dako pa siya og kuan, lawas, and then kanang hangakon pa mag-run unya karon kay hala ka very fit unya kusog na mudagan maka-endure na og long run so na-inspire jud ko ato nga mo padayon nga mag-training. And then but ang cross training ato nga time was not for dragon boat, it was for running and Spartan. Pero mahadlok man ko ato nga time mo try og Spartan. So didto ko sa running napunta. So sa camp naama na siya kanang murag running area. Didto naka-remember gyud ko nga
wala pa dyan 1 minute, siguro mga 10 seconds, kay grabe na, maghangak na gyud ko. So, dito na-inspire ko nga, magpadayon og train. Hantod sa na-build, gyud na ko akong endurance, akong strength nga sa running. Dito po na ako na-meet si Kent. So, nag-demo siya dito sa gym, kung asa ko nga nag-workout. Then, na-amaze ko nga, huy, one-legged. Pag first, wala siya ko kabantay nga, usara ang iyahang tiil. So, na-shock ko, kaya naman to'y ka ng murag rope nga obstacle dadto. Na-shock ko nga, isa ra iyahang tiil. Kay budget siya mo saklang mag-pull up, mag-push up. Ako kay gahangak, mapila pa man ko ka months nga nag-try og ing-ani, tapos dili na ako makuha. Duha akong tiil, complete ako ang body, siya isa lang. So dito na ko siya una nga nakita, and then I was really amazed and inspired nga nakaya manggani niya. Unsa pa ko nga kompleto ko og body. Kompleto ko og body parts. So after dito na to nag-start nga nag love na. So share pod ang reason nga na-invite ko og dragon boat paddling. So at first kay very intimidating bisag mga PWD niya nga kauban ko paddlers, ma-intimidate gyud ko kay they were really amazing. Grabe kayo sila kakusgan, and then inigbarog sa boat ang uban dili pa gyud makabarog kay polio or club foot. Ang uban dili makadungog sa kuha kay deaf or sa kanang nag-command kay they were deaf paddlers. And then dito pod ko na inspire nga nindot ang community sa dragon boat paddling sa amo ang team kay very welcoming, dili lang able-bodied, tanan, breast cancer survivors, naanay senior citizens, pero kusgan pa man sila nako. So why not nga nag-try ko, and he was very supportive sa ako ang pag-try sa dragon boat paddling. At first, same pod me, recreational at first, hantod sa na-push gyud pod ko nga mag-competitive paddling. So which is why now after this interview, we will be flying to Boracay for a dragon boat race. Sana all na lang dyan, no? But thank you for sharing, Shiva. Kabaka, the way I see, the way you speak about your experience, and at the same time, the way you share your passion sa dragon boat paddling, lahi po jud nga imong perspective no nga, you have 2 legs, you have an able body, but then moingon ka nga ma-intimidate gyapon ka aning because they're kusgan, di ba? Grabe ka kusgan nga. Kung kaya nila ang anong, dili man kaya na. Kung nausab ba imong perspective, sukad na nakaila ka ni Kent o na-expose ka sa pads, na imong perspective in terms of people who are PWDs in general? Yes, grabe ang pag-usab sa ako ang perspective and sa ako ang mindset. Kay before, lazy kaayo ko nga type of person. So, wala dyan any physical work. And then, when I saw them nga nag-paddle sa dragon boat, and especially Kent, when I met him, dito na usab ang ako ang mindset nga, dili ni siya maayo ang ako ang gibuhat for myself. Kay, pasagdaan ra gyud pod di ay nako akong kaugalingon nga, ingana lang ko taman. So, nganong nakaya man nila nga sila na ay disability. Tapos ako, kumplito ko physically, mentally, I'm okay. And then sila, grabe og struggles and problems nga gina-face. Nakaya man nila, so what more nga ako? So dito, na usab ang ako ang mindset, si Kent usab pod sa reason nga ang ako ang perspective in life nga dapat dili lang gyud nga diha ra kataman. You should step out of your comfort zone, and then dako pod nga tabang nga ma-inspire pod ka sa imuhang mga co-PWD paddlers kay sila nga ing ana manggani kaya nila pero dili nila gi-think nga naa sila kapansanan. Grabe confident jud kaayo sila. And then ako hinuon kay magulaw-ulaw, shy type, unya grabe. So kato dako jud nga pag-usab sa paghuna-huna
o sa mindset. Very inspiring, both of you. But this Yeah. time though, especially nga, doon nga naman dyan yung fitness journey, no? Mga relationship goals naman dyan, dire. Pero, what were some of your biggest challenges, especially doing fitness, in your fitness journey, both individually and together? So, ikaw, Ako. Ansay. Yeah. So for me no, number one problem jud as an athlete kay ang financial jud. Kay same sa ako nga nag-school, nag-work, then sports pa, then dili I'm not fully support by our government. Ba? I was kay naram organization rami. So maningkamot jud ko, but for the love of sports jud balag magkagasto ko. As long as happy ko sa akong gibuhat, then ganahan pug ko nga napud kanang uban makita ba nga ma-inspire gani ista sa kuha like kanang kay mostly mong good if makita sila ang makita ang uban kay nagto sila ayahay ang athlete, but no, grabe before ko naabot sa ngani kay grabe akong mga sacrifices kanang akong sweldo gani kay ako ganing igasto sa kuha para lang makalarga ko Manila kay ang duwa sa OCR kay wala biya diri Cebu, Manila ra gyud tanan. Then I will need ko mo attend og mga 5 qualifying races sa Manila para makasud sa national team. Then you need to be on top 3 in national races. So struggle kayo kay wala pa jud tay facilities diri sa Cebu. Then akong trainings customize ra, mag-watch ra ko sa internet kung saan ni siya nga obstacle. Then mga ko guidance sa mga kailan ako nga coaches kay di mo sa ka-afford sa mga coaches. So akong training kay solo training na jud ko, mag-run ako sa Biliana, mag-workout ako ra. Then after school dagan-dagan din ko sa Biliana run. Ako lang jud di pang-insert akong training para lang maka-cope up ko kay dagan man ko kusog pud sa Manila nga para athlete. But karon kay ako may number 1 pag last year, so kanang murag kulba kayo sa kuha karon kay kanang sa last year mong good kay wala pa ko ato ga work ug school, so focus kay ko sa training. Karon kay murag kawat-kawat kay akong training ba, but kanang confident gyapon ko kay nag-dragon boat ko run. Kanang ma-insert gyapon ako sa mga trainings. Nice. So basically, it said financial at first. Financial din Or at first. least karon makita ta very thriving ang fitness journey. How about you, Shiva? What was some of the biggest challenges? Ako kay bigger challenge gyud nako ang mental discipline, as in kay mag-struggle gihapon ko. For example, in dragon boat paddling, you have to wake up 4 a.m. in the morning, kay 4 a.m. ang call time. Grabe ka struggle para nako nga hala, kinahanglan ako matulog og sayo today kay kanang sayo ang call time for dragon boat training tomorrow. And then at the same time struggle pod mentally to keep up nga mag-train pod ko for running kay separate kuan man siya, murag programs ang running og dragon boat. So nay usahay dili jud nako makaya nga mag-training ko today mag-run tapos mag-dragon boat pa ko inig kadlawon. So ako ang mind kay murag ka-give upon nga what if muundang na lang kog isa ka sport, pero I love both. So bahalag struggle jud kayo siya, pero at least naay mga saba na naay mga saba nako og naay muhunghong nako nga sige og muundang ka, mutambok ka og balik. So murag mo inspire pod siya og mo support ra pod siya sa ako. So one way pod nga mag-continue ko sa ako ang love for running and dragon boat paddling. Yeah. Love for running kay ang love for Ah. But sakto no, mental discipline, because it's one thing mubuhat ta, it's another thing ganata nga mubangon ta. Kana ganing magsugod jud sa tong utok ug mubuhat ta karon or dili. Sakto jud. And I think a lot of people will resonate with that. Ana biya kan invention sad ka nga at some point ganan ka mo give up, or maybe mo give up kag isa para maka-focus kag isa. And you mentioned ang imong encourager, ang thing motivate kay imong imong partner diri nga si Kent. But ikaw Kent, kanabay mga higayon nga ganan po ka mo give up? Giunsa ni nimo nga pagpadayon despite wanting to give up? Dagag times nga ganahan ko mundang nakaplan ko ato nga I need to give up one sport jud that time. Sige ko talk niya about that ba nga.
what if no mag-give up na ko sa ka sports nako kay kanang struggle jud kay siya kapoy kay sa lawas then ako mental health gani kay murag naapektuhan na ba like kanang burnout na kay sa work sa school then kanang as a national athlete kay murag ma-pressure pug ko nga di ko mo training ana nga sports ba nga ko nga night times nga mapas na sa karon nga year no di sa ko mag national athlete nga na ba but sayangan mangguggo sa opportunity pod nga kani pod nga time kay kanang ako pa jud nga time ba so ako lang sa ni siyang kanang i-enjoy or ikuan kay basin next year dili na ana so mo to sige ko kuan niya nga unsa ko give up Dragon Boat or ang OCR yeah sige ba mig istorya daw katawa usay kay kanang night time gyud mo kay lakon nga kanang mas ganahan mo gugunta ay mas ganahan ko sa team sports kay grabe siya ang lingaw din ang social growth but lahi man pud ang discipline good if individual sports so murag ganang kung mag-focus ko sa individual sports so Manila base man nya kung saan mo ko ni pag-decide mo to ako siya ging nana kung mintas kaya pa man ako idungan siya why not ako ikuan ko na lang siyang ikuan jud maayo. So until now mura gyapon akong gibat nag-Dragon Boat ko at the same time mag-train obstacle gyapon so mo to magsige ako pangutanan ni Nice. So, but for those of you who may not be familiar, OCR means obstacle course racing, just so everyone knows. But this time, juicy ta during the pita. But how does having a life partner like this help you with your fitness journey? I mean, lahi man dyan na kita na mag-solo ka na natin peace of mind, pero lahi isa dyan na natin special someone during the pita. Pero how has it helped you? Especially nga, magdugay-dugay na mo together, if I'm assuming. But how has it been together? At first kay katong wala pa mi kanang dili pa mi dungan og kaning fitness regime before kay okay ra siya gihapon kay naa my friends ing ana pero lahi ra gyud ang kanang naa kay kadungan everyday mo mataog sayo naa kay kaaway Kaya pukaw. naa kay kaaway kay gipukaw na di ay ka sa imong partner og naapod kay kastorya bahin sa kaning sa imong sport very ko ano siya kanang makaingon ko for me nga thankful ko nga naabot gyud si Char naabot si Ken sa ako ang life kay aside sa nakoy best friend dili ra nako siya uyab or boyfriend but best friend pud nako and teammate as well when it comes to paddling. So, bahalag mag-away mi, maglalis, dili mi magkasinabot, kay lahi ang iyahang fitness regime. Naabot ko'y akua, and then mag-collide ang amo ang ideas, ing ana. Pero at the end of the day, kay mag-talk mi, and maka-realize pod mi nga, we both want what's best for each other, and dili man pod sa tanang times nga perfect ang inyuhang relationship. So, i-set aside na mo among differences kay different bisan og same mi og sport, different yun ang amo ang mindset, ang among opinions. So, at the end of the day kay amo ang i-set aside among differences and mo compromise mi kung asa mi fit duha. So, para maka-decide mi kung asay mas better not just individually, but for also our relationship. So, okay. Very nice. How about si Ken? Mangutan na sa ito kay base niya ka. Kuya Juan, how about you, Ken? So akong gibuhat ra jud para niya no kay we inspired each other ra gyud, we push each other even though nga kanang maglalis ni pero may sa kanang igmatag sayo kay ang call time niya kay ay ang alarm kay sayo kayo niya ako kay murag mga 20 minutes ko ano ko tawag sa tag 5 minutes na. Pero we kuan ram gyapon kasi magsabot ra jud min duha kanang magtakog ra mig sabot para maplan na mo gani among mga activities together kanang
kanang we encourage ra jud na kaya lagi na nimo i-push ra na ana. Wala ra jud mga kuan namin no. Ganahan kay ko maminaw ninyo doon. I can see and I can feel the love. Sana all naman dun mga ma'ams. Pero mga tana ko, like this time around, especially nga, na-involved na ka you're involved in each other's lives na. What are some mga common misconceptions siguro sa mga tao, sa mga PWD nga naa sa sports? Nga, basig pwede na to ma-address or we put them into light para dili na sila mag-think negative maybe. Na ba yung mga ingon ana, mga misconceptions sa mga tao? Mostly jud ang tan-aw jud sa tao no sa PWD kay ubos jud kay sila tan-aw sa mga PWD. So kanang mo ni akong gibuhat karon ganahan ko nga kanang ma-expose mi maayo ba mga PWD nga dili hindrance gani ang kanang imong disability to achieve something gani as long as kanang you strive harder, mag double effort ka kay limited man jud among mabuhat or nami restriction but dili siya kanang hindrance gani nga makabot na mo mga goals. Mo jud na akong ganahan ipakuan gani sa kanang makaibaw tanan ba nga nag-exist mi kanang mga PWDs, daghang mga PWDs nga mga talented, dili ra sports, kanang academic, tanan daghan jud siya maka kita lang ka like kanang mga Paralympics nga diha nimo makita jud ang mga kanang bisag unsa ka lisod like kanang even blind kanang mo jud na akong kuan kanang teammate na ko nga blind sa OCR. Mo sila jud ang maka-inspired pod na ako nga to push my kuan kay kanang imagine nga mag-obstacle sila sila kita sa obstacle. Bisag blind. Yeah, Wow. blind. They're doing a monkey bar. Ko gabi siya nag-try mi ana nga mag simulation nga nag-blindfold me doing the obstacle. Grabe, kalisod. Yes. Wow. Can you imagine a blind person being able to do that? Ako, di ba ko kakat-kat lang og monkey bar? Di ba? Wow. So meaning like PWDs are very able-bodied. Yes, yes. Mo na mundap akong kanang giprove sa ilaha nga bisan og kanang nami disability kaya na mo mabuhat ang ginabuhat sa able body. Sakto. Ganahan kay ko. Thank you so much for your input, Ken. Of course, for sa inyohan duha, what advice would you give to someone, PWD or not, who's struggling to start something new or struggling to get active these days? Kung sa ako alang in the perspective sa isa ka able-bodied, I think ang advice nga ako ang mahatag is take your time. Yes. Dili man nato ma-force someone nga mo try dayon kay lahi-lahi man gyud ta, no, individually. Pero dili man pud nato malikayan nga kani siya nga person lahi gyud siya og kanang perspective, kani siya lahi pud og mindset. So take your time lang, but at the same time you also have to try yun. Even if you're taking your time. So try and ma-explore man yun na nimo in the long run. So if there is something dili nimo mauyunan while going through your journey, you always have the option nga mo divert sa imuhang ginabuhat as long as ma-achieve nimo ang imuhang goal. So kato lang siya. So additional lang sa iyahan no kay like kanang you need to step up lang jud. You need to go out of your comfort zone kay ingana man ko pag first kanang mahadlok gani mo go outside kay mahadlok i-bully, mahadlok i-lockdown sa uban kay kanang naka-encounter masagog kanang gibully or gikuan like bisag sa school kay nakuan man sa kuan. But you need to be kuan lang. You need to explore, then try something new. Like if di ka ganahan ani, ngita kag lain ana ra jud siya. Antod makita nimo kung asa ka ganahan, ma-feel man gud nimo kay ganahan kasi imong gibuhat ba. Then if kuan lang pod, you need to strive harder lang pod kay for us nga kanang na jud mi kanang nami disability.
same sa ako, nag-double effort ko sa training, nag-put extra effort ba para lang ma-achieve po din mo yung mong ganahan. Perfect. Thank you, Kent and Shiva. And of course, before ta mahuman dring dapita, kay nasa mi pina Tito Boy diri no, kay mga palig ta bawas na rin sa'yo mga juicy details dring dapita as a relationship goals. What we call it rapid fire questions. So, are you guys ready? Pero basta rin mo kailangan maghuna-huna. So, kung saan una mo pa sa inyong utok, more na inyong tubag. Sige. Running or paddling? Sige daw, magdungan daw, basta hindi mo maparin. Sige. 1, 2, 3, go. Paddling. Running. Dili. Charla. Paddling for Kent, running for. Dili na ako makuntahan. I mean, we have our preferences. Sige, go. Goal setting or going with the flow? Goal setting. Ay, very nice. Strength training or endurance training? Strength training. Ako, endurance. Lahi sa Judy, babae lucky. Hindi sa na nato Ay malikaya. kay kuan ang yang kuwang mag-endurance niya ako ay strength. Okay, so mo compliment na. Perfect. Solo races or team competitions? Team competition. Ay, gaduwa-duwa sa si Shiva. Sige, ari na ako sa... Actually, yes, ganahan ko running, pero lingaw ang team yun. Oo. Naisa dyan nakisupport. Yes. Physical support system Yes. to have. Nice one. Personal best or team success? Team success. Team success. Short sprints or long distance? Ikaw. Short mong ko. Ako kay long. Okay. Long distance. Sprint mong ko ako duwa. Pero pasay. Oo. Mind over matter or muscle over mind? Kano po kanina? Mind over matter. Okay, nagkasinabot na sila. Okay. For Shiva, Kent or sports? Lahi sa di mo questions there, Dapita. Hala! Kinsa Pwede lang ako igabuhat. Kinsa may na. Charla. Kent or sports? Pwede or. Kent or Kent and sports din. Kent and sports. Dili pwede separate. Oo. Sige. Kent and sports. Siyempre, Kent, Shiva or sports? Shiba and sports. Mas basa, oy. And of course, lastly, inspiring others or being inspired? Inspiring Inspiring others. others. Perfect. Thank you so much, Kent and Thank Shiva. And you, of course, thank you. perfect examples here of people who are breaking barriers and reshaping what it means to be mobile and empowered. But of course, you guys, please do not forget that you will be seeing you and you will be seeing them maybe running at the IPI Run 2025. That's May 25, 2025 at the SM Seaside City in Cebu. Of course, please do not forget to follow our socials for the latest updates. This has been your host, Mara, and this is Vita Talks, powered by Bioderm. Bye.